Ay, may kumaingay. Magandang umaga sa lahat. May bago tayong pasabog. Ano ang pasabog natin? Ang ating pasabog po, nako, mga kababayan, 55 billion ang insertion ni Sandro Marcos. Anong karapatan meron siya? Hindi naman siya anak ni BBM. Naku, sabi ni BBM kay Aimee, hindi ko ate yan. O ngayon ito si Sandro, hindi ko anak yan. O, kasi dahil masakit sa katotohanan ang sinabi ni Aimee, hindi mo siya ate. Ito naman si Sandro, masakit sa katotohanan na in 55 million, hindi 52, 55 million to, mali ako sa title ko. Grabe. Okay, ito na lang, 55.2 million yan po. Pasensya na po, mali ang type ko. So anyway, ito po yung yung katibayan. Bago ko ipresenta, pakinggan muna natin ang pinakabagong pasabog ni Saldico. Engengeng. Akala ninyo ha? Nakakaasar talaga. Mga Pilipino tayo, wala tayong pera tapos ito yung presidente niyo pati anak niya. Ano ginagawa? Pang family affair lang ang pera ng bayan? Grabe. Sigurado ko yung nanay si Lisa Marcos may nanakaw din. Yan. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Nagsabi na pinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. Naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Bakit hindi niya agad tinanggal noon pa? Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos. Yan, Paano kung independent? Pero kahit na i-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Kaya noong February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Ilalabas ko po ang sulat ko sa Pangulo kasama ng video ito. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. March 28-25 sa Aguado Street, sa tapat ng Malacanang. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Okay klaro na yan. Mismo si Bongbong nagalit sa harap ni Saldico, pinagalitan si Martin Romualdez. Kasi nakikialam si Martin Romualdez sa 100 billion na insertion. Huwag ka nang makialam sa budget. Dahil sa binawalan ni Bongbong yung speaker na huwag makialam sa budget. Anong klaseng pamahalaan ito? Independent ang speaker, independent ang Congress. Makikialam ang presidente, utusan ng speaker.
Putang ina. Sarap mo sampalin bungbong ah. Mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na Kaya nga, Yusek Adrian, si Executive Secretary Bersamin, at saka si Amina Pangandaman, magsalita na po kayo, sabihin nyo ng totoo. Ng putangin ng gobyernong ito, putangin ng pamilya Marcos na to. ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Kaya kung hindi talaga totoo na galing sa Pangulo ang utos, bakit hindi niya agad tinanggal noon pa sina Secretary Mina Pangandaman at Undersecretary Adrian Bersamin nang pinaalam ko sa kanya ang 100 billion insertions sa pamamagitan ng sulat. Sinulatan pala. Ako, may kopya sulat si Saldico. Sinulatan si BBM na bakit merong 100 billion na insertion si Mina Pangandaman at saka si Adrian, pinangalan Adrian Bersamin. Bakit ngayon lang nila pinag-resign kung kailan nalaman ng publiko ang tungkol dito? Kung kailan nalaman ng publiko, saka na pinresign. Nung siniwalat ni Saldico, saka parang pinresign. Natakot si BBM! Tatakot si BBM! Grabe talaga itong kawatan na to. Putang ina ka. And also, kinausap ako ni Yusek Jojo Caris at nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. And sinabi ko kay Yusek Jojo na meron ng instruction kay Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin about the 100 billion pesos insertion. And sabi niya, kakausapin niya ang Pangulo na kung pwede, doon na lang i-charge ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Humingi ka ng bago. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Inutusan pa niya si Sandro, manghingi ka ng sayo. Huwag mo pakialaman sa akin. Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Kaya hindi na pwedeng maghugas kamay at magturo na parang inosente. At kung titingnan ninyo ang 2026 budget, may panibago siyang 97 billion insertions. Pero ngayon, ipinasok na mismo sa President's Budget or NEP 2026. Yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bunoan na may instructions ang Pangulo na magpasok ng 100 billion ulit sa President's Budget. Kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez sa number 30 Tamarind Street, Forbes Park. Grabe, no? Ang pera ng bayan. Inaako nila, inaari nila na sila may-ari. Grabe, anong klaseng pamilya ito? Pamilya magnanakaw? Putang ina. Grabe. Kaya nang nadiskubre ng House of Representatives ang insertion sa flood control sa 2026 budget, ibinilik namin ang DPWH NEP 2026 dahil mali na ito at panibagong flood control projects na naman. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Grabe. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin
nung pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Grabe. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Galit pa. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Para malinaw sa taong bayan, ilalabas ko po sa video na ito ang listahan ng mga proyekto na kasama sa mga insertions ni Congressman Sandro. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Ayan ah. Na ginagawa ko lang ang mga utos niya Inulit ko lang, tungkol sa inulit. mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. Naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin. Ano ba ito si Erlin Sunoy? Ba't mo dinadamay si Duterte dito? Walang pakialam si Duterte dito. Si Marcos na ito. Kabugoy sa'yo. Gusto mo lang kaaway mo lang si Duterte, dinadamay mo. Pag nanakaw ni Marcos, pinag-usapan dito. Ha? Erlin Sunoy? Huwag ka nga mag-imbento ng kwento. Ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Bakit hindi niya agad tinanggal noon pa? Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos. Ayan, panoorin natin ulit. Pero kahit na na-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Kaya noong February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos. Sumulat ha. Ebidensya yun, nasulat. Sigurado ako may kopya yan si Saldico na sulat na yan. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Ilalabas ko po ang sulat ko sa Pangulo kasama ng video ito. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting. Si Jojo Cadiz, yung pinangalanan yan ni Saldico na sa unang video niya na bagman ni BBM. Noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko." Grabe, parang may-ari siya ng pera. Grabe si Bongbong Marcos. Akala ko si Romualdez ang pinakakawatan. Yan pala, siya pala kawatan. Nag-uutos kay Romualdez. Huwag ka nang makialam sa budget. Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Kaya kung hindi talaga totoo na galing sa Pangulo ang utos, bakit hindi niya agad tinanggal noon pa sina Secretary Mina Pangandaman at Undersecretary Adrian Bersamin nang pinaalam ko sa kanya ang 100 billion insertions sa pamamagitan ng sulat? Bakit ngayon lang nila pinag-resign kung kailan nalaman ng publiko ang tungkol dito?
And also kinausap ako ni Yusek Jojo Cadiz at nagsabi na pinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. And sinabi ko kay Yusek Jojo na meron ng instruction kay Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin about the 100 billion pesos insertion. And sabi niya, kakausapin niya ang Pangulo na kung pwede, doon na lang i-charge ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Kaya hindi na pwedeng maghugas kamay at magturo na parang inosente. At kung titingnan ninyo ang 2026 budget, may panibago siyang 97 billion insertions. Pero ngayon, ipinasok na mismo sa President's Budget or NEP 2026. Yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bunoan na may instructions ang Pangulo na magpasok ng 100 billion ulit sa President's Budget. Kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Ito ay nalaman ko noong May. Estado ko talaga, bongbong. Tangina mo. Magnanakaw, numero 1. Tangina mo. 2025, sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez sa number 30 Tamarind Street, Forbes Park. Kaya nang nadiskubre ng House of Representatives ang insertion sa flood control sa 2026 budget, ibinili. Tapos kawawa yung mga DPWH sa Mimaropa region, pinaghuli lahat, kinasuhan lahat. Kung may ninakaw man yan, siguro mabuti na 1 milyon, 2 milyon. Ikaw, putang ina ka, bilyones. Namin ang DPWH NEP 2026 dahil mali na ito at panibagong flood control projects na naman. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Kala mo, santo-santo to si Sandro, no? Na magnanakaw po, tangina niya. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Magkano ba siya itron? Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin nung pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Para malinaw sa taong bayan, ilalabas ko po sa video na ito ang listahan ng mga proyekto na kasama sa mga insertions ni Congressman Sandro. Ayan ito na po ang listahan. Ipakita ko na sa inyo ang listahan. Ito yung listahan na sinasabi ni Saldico. Yan ang unang listahan. Ito naman po ay ni Sandro Marcos. 2025 na budget. Sandro Marcos, ang codename niya Alphard. Ang sa NEP, pinasok niya 9.4 billion pesos. Ang sa House, nung dinala sa House ang budget, pinasok niya 3.58 or 3.6 billion pesos. Tapos sa BICAM, humabol pa siya. Pinasok niya 8.1. Puta, ganun na lang pala katindi kayo So sa 2025, ang kabuuan ng kanyang ipinasok na budget ay 23.6
na na pundo. Tapos hindi mo siya mahalata. Ito may page, NEP page. Ito may page numbering. Hindi mo masabi na nagsinungaling si Saldico kasi may mga page pa kung saan nakalagay anong page. Grabe. Naku, Maharlika Highway. Paano nangyari ito? Ng kalsada sa amin? Maharlika Highway, Cotabato, Marbel Road. Coronadal ito. Tangina, may pinasok pala si Sandro Magnanakaw Marcos. Grabe. Kasunod, ito yung kasama ng mga 2025 na mga budget. Ito, construction ng missing links sa Pangasinan, Nueva Vizcaya Road. 160 million. Organizational outcome. Ang dami, sa kanya may bagyo. Iba-ibang lugar, kaya hindi mo halata na sa kanya. Barangay Kingking section, Davao Coastal Road. Akala natin Davao kay Duterte lang. Yun pala, pinapasok na rin nila pati Davao. Saan ito? Veriuela Road, Isidro Laak, Asuncion. Sa Bacara, Bintar, ito yung Ilocos Norte ito. Flood mitigation structure sa Vintar River. San Ramon, Vintar. Tapos sa Dumalneg, Ilocos Norte, Lawag River Basin. Sa North Lawag City, Construction Canal Lining, Lawag City. 1.966 billion yan. Sunod. Ito naman. Construction sa barangay sa Paway. Daming Ilocos Norte, Grabe, Sa GAA naman ito. 8.126 billion. Kita mo, mga siningit niya para lang sa Ilocos Norte, 10 million sa construction of multipurpose building sa Barangay Suba, Paway, Ilocos Norte. Sa barangay, tapos multipurpose building sa Barangay Bawa West, City of Batak, Ilocos Norte. Tapos sa multipurpose building sa Barangay Kapuriktan, Solsona, na Ilocos Norte. Puro Ilocos Norte lang to. Umabot siya ng 8 billion. Grabe. Balik natin ibalik. Balik natin konti. Ay, dali. Yan. So, balik natin ng konti. Yan, total house, yan, NEP, ibig sabihin, National Expenditures Program. Panay mga ghost project pa ito. Sabi ng mga nakakabasahin ko mga comment, comment ni Siti Badada Muhammad Tacolong. Bakit nakalagay Davao Cotabato Road? So, ghost project ito. Kay Januel Lucas, si Sandro, bakit napunta sa Davao? Tapos si Pilman Lamina, Siti Badada Mahamod Tacolong, saka ang tawag nga dyan, parking. Nakiki-insert ka sa distrito ng ibang congressmen at magbabayad ka ng parking fee, meaning ikaw magpa-insert para sa ibang distrito. Since yan ang minid for projects, then may porsyento yung representative doon. Parking fee ang tawag. Saka kukunin ng proponent yung pinakakita niya at komisyon niya sa kanila rin ang mga contractor. Naku, matindi talaga. Sindikato na talaga. So, sabi ni James Kate Waltz, correct. Sabi naman ni City Bidada, sabi niya, mga Hinapon kasi o Koreano pagkasulat. Sabi niya, sagot niya kay City Bidada Mahamod, distrito ba yan sa nag-iisang congressman na bumoto para ma-impeach ang BP?
Tapos, Biniber Moreno, yes po, o sabi niya. Tapos ito naman kay Butchoy Batista, pati Davao sakop na niya. O akala ko ba Duterte lang ang Davao? Butchoy, sila kasi ang may hawak ng budget kaya sila masusunod. So sabi naman ni Racho Gallo Oliver, Butchoy Batista, tapos ibibintang sa Duterte, grabing taktika yan. Oh. Tapos Vincent Buscano, Butchoy Batista, ghost project ng isang Marcos, Davao Cotabato Road, wow. Oh. Tapos si Shireen Lerma Bacob, kaya pala alam na alam nilang may ghost project sa Davao kasi kanilang project inilagay nila sa Davao. Grabe kayo. So, si Stephen Laksa Grospe, Saldico, ikaw lang ang nakakaalam nito. Nawa ay tanging totoo lang ang pahayag. Walang dagdag, walang kulang. O yun, totoo na yan. Mel Singson, hala, ginamit pa yung Davao. Yan, Davao Cotabato Road. Kung wala ka, kung wala ko nagkabali from Santa Cruz, Davao del Sur, going to Digos, Matanaw, then Bansalan, going to Makilala. Nako, grabe. Dami siyang, lumalabas po, dami siyang project na nilagay sa Davao, tapos gagawing ghost at ACC kay Duterte. Grabe, mga buang na to. Cathy Waller Lontilla, Digos po yan, hindi mismo sa Davao City. Digos section, Digos Ibao City po yan. Kaya siya pala pumirma ang mga kagas sa impeachment kasi paldong-paldo. Mga kagas ng mga traidor sa mga Bisaya. Cathy Wheeler Hontilla, yes, Madam, sakto kayo, kamauna, pumpirma kay Kwarta Mabaya. Kwarta-kwarta lang ito mga kagas pamili. Sa Davao del Sur, kaya patayin. Tanggalin nyo na sa iyong huwag nyo na ibuto mga kagas dyan. Mga kagwang. Wendy Lynn Pasik, Cathy Willet Hontilla, oo, bitaw sa Davao del Sur, mga kagas naghari dira. Tapos si Lily Kandam Mina, Wendy Lynn Pasik, kakagas ang nagpirma. Tapos si Tris Pryor, anong ginagawa niya sa Davao? Congressman ng Ilocos Norte, kaya pala. Digos Cotabato is Davao del Sur, while Cotabato, Marbil is South Cotabato yan. Grabe Pati Marbil sa bayan ko. Saan ito? Hindi ko nakita. Dati naman kami may kalsada dyan. Tapos ilalagay nyo. Grabing ghost project mo, Sandro Marcos Nurhaya Gyapar. Kaya pala, yung flood control sa amin, lugar hanggang ngayon, hindi pa tapos sa Cotabato. John Steven Bitangkor, kinsa gani, nagmando, diring dapita, bantogra, ginaipit mismo, si Basti kay Basti tinuturo. 50 billion daw. Mga congressman. Meron ng Gapo City dito sa lugar namin. Hanggang ngayon, tumanda na ako, wala pang nakitang kalsada. Sa Olongapo City, ganun din ginagawa. Putya. Insert ang project kung saan nilalagay ng bayan. Rod Orula sa Davao, nilagay para Duterte na naman masisisi. Grabe. Grabe, nasa Sandok, malapit talaga. Ngayon, nakaabot man sa Digos. Nga sa Ilocos naman ka. Bakit sa Digos may project ka? Grabe. Tapos sa Santa Cruz ng Davao Cotabato Road, Davao Cotabato Road. Gano'n, bakit na gano'n? Ay, naknawaiting. Grabe pala talaga ito si Sandro Marcos. Binabasa lang natin ang mga comment nito, ha. Dami to, na counter-check na nila ito, mga project na to. Yan. Ano to? 1.966 billion? 1.966. Hindi, lahat kulang pa yan. Ang subtotal lang pala yan. Basta sa NEP, the project, 9.4 billion. Tapos sa HGAB, sa 2025 budget, pinag-usapan pa lang natin, 3.6 billion. Sa BICAM projects, 8.1 billion. Sa unprogram, may unprogram pa, pahabol. So, 1.2, almost 2 billion. 23 billion ang kanang katotal. Nakweting talaga, Sunod, ito yung mga kanya.
Unprogram, GAB. Ito yung mga mga kanya, mga breakdown. Grabe. Ayan. 2025 budget ang pinag-usapan natin, ha. Ayan, 2025 pa rin yan. Oh, grabe, ha. By cam list. Grabe. Grabe. It's GAB list pa. NEP page. Yan. Ano ito, ha? 2025 budget. Grabe itong batang ito. So young and yet so very corrupt. Grabe. Ay, nako. Dami-dami yan. Pinabilis ko lang. Kaya tama si Manong Chabit. Bycam list. Ang dami rin sa Bycam. Ayan. Dito naman tayo ngayon sa 2024 budget. Idalhin ko naman kayo ngayon sa 2024 budget. Budget. Ano ba itong budget na ito? 2023. Unahin mo natin 2023. 9.6 billion. 2023. Aba, mga Davao din ang mga proyekto. Putsa. May Manila, North Road, Mauban, Tiguan, Mauban di Quezon. Sa Cebu, Balamban. Kayo pala yung mga flood control sa Cebu. Kay Sandro. Kay Sandro pala yung mga baha na baha dyan. Meron din sa Lawag, meron Calaba Bridge, Abra Ilocos, Pansian Bayadak, Bulo River. Saan ba yung Bulo River? Ilocos Norte. Sa Bislac River, ang dami-dami ng project. Sa Pagudpod, meron din, Ilocos Norte. Grabe, Ilocos Norte, ang dami. Matindi kapag talagang ikaw anak ng presidente ang Ilocos Norte, maraming proyekto. Pero hindi ko alam kung ginawa to sa mga Ilocano ito. Baka ano lang, ginod time mga Ilocano dyan sa District 1. Grabe, dami yan, 8.6 trillion, billion. Tapos plus 1 billion, 9. Ayan ang kabuuan nila. Grabe, sabi niya ng mga maramata naki, may akalala, so perak niran. Sabi ng Maranao, malaking pera nila. Yan, ito, tignan naman natin yung 2024 budget. Grabe. 2024. Ayan, 2024. Ayan, 22 billion 648 million 990,000. Ano yun? Manila North Road, Daang Maharlika, Diosdado Macapagal Highway. Ano pa ba yung mga project niya? Binigno Aquino Junior Highway. Saan ba itong Binigno Aquino Junior Highway? Alangan naman sa Lawag ito. Lawag, Sarat, Bidig, Sulsuna Road. Ang dami niya nako. Yan, ang dami niya mga project. Yan. Ang dami-dami. Lay. Sino kasama mo? Okay. Nakita nyo ha? So, matindi talaga. 2024 na budget ito.
Grabe. 22,648,990. Yan, 2024. So, ladies and gentlemen, ang nakita nyo po ay 2023 na budget, 2024, 2025. Oh. Ngayon, paano ito ngayon? Magbasa muna tayo ng comment nito. Lalong nabaon sa utang ng bansa. Binulsa lang tapos tayong mga Pilipino nagbabayad. Mga poniyeta nila. Duterte, Bill, Marcos, nakaw. Ay, nilagay nila mga project pa sa pangalan sa Mindanao, sa Davao. Tapos sisihin lang kay Duterte, project pala nila. Mga putsang ina kayo. Sana libre ng pagkain ng anak natin sa eskwelahan para hindi na grabe. Sabi naman Darwin Constantino, dito ipakita ng mga congressmen at senado, lalo na si Lacson, sa pag-imbestiga. Ilabas na ang katotohanan, huwag lang sa pagtakip. Oh, sabi naman ni kakampi niya, mga tanim ito, tanim troll. Sabi sa akin, Roberto Aquino, kalbo. Oh, ano kung kalbo ako? Wala nang problema kung kalbo ako. Oh, ayan ulitin natin. O, Pastor Rodi Rabi, Luciano Polinar, pakinggan natin mamaya yung patingnan natin kung paano mag-depensa si Lacson. Talagang kurakot ang pamilya Marcos, talagang matindi talaga. Sa totoo lang ito na yan, mabuhay Saldico, you are true hero, sabi ng Virgie Piquero. Tapos si Luciano Polinar, ang bukang bibig kasi lagi ni Lacson ay pluging walang alam sina Marcos. Putang ina walang alam, putang ina Lacson. Resign na BBM, resign na kayo lahat, pati si Lacson. Sandro Bata pa lang, kawatan na. Luciano Polinar, grabe na ninakaw nila, kakaawa ang, hindi lang susunod ng Pangulo kawawa, tayo mga Pilipino ang kawawa. Saldico, bulgar mo na lahat ang tungkol sa corruption ni Marcos. Krong-krong, tipakrong, 1 billion each private plane, yan, tanga, wala daw ninakaw Saldi. Iba naman yun, ang pinili niya. Nanggaling sa unang proyekto yun, panahon pa ni Gloria Macapagal, si Noynoy, at saka kay Duterte. Yan ang mga, kasi kontraktor siya, panahon pa ni Gloria Macapagal Arroyo. Argo 679, kakahiya na talaga si BBM. Sabi namin ni Andrew L, 14284. Sir Toto, good afternoon. Sa Virgie Piquero, sabi ni Super Ati, si Sandro, he is too young to corrupt and liar congressman. Argo 679, turing nila sa pera ng bayan, pera nila. Kay Camaro. Tapos Andrew 14284, matakaw sa pera lalo na sa mga Romualdez. Romualdez pala lumalabas, utusan lang ni BBM . Erlin Sonoy, tama yun, si Bongbong Marcos kasi pinakamalakas. Huwag mo na isama niyan Erlin Sonoy si Duterte kasi ang pinag-usapan natin 2023 hanggang pataas lang 2022 pataas, wala na kay Duterte panahon. Kay Kumarot, diba, billion na ang usapan. Tapos ano pang iba? Cassandra Daisy, sabi naman malala na ang katangahan, ang mga pinklawan at loyalista na ayaw pa rin tatanggalin si Marcos Jr. Kay Kumaro, manang-mana kang lang talaga. Cassandra Daisy, mag-ama na magnanakaw, mahal kasi ang droga. Tapos, sagot ng fans ni BBM Duterte pa rin. may kasalanan. Si Snika, di ba, kontraktor din si Digong yan dati? Hindi po kontraktor ni Duterte si Saldi. Kontraktor na yun si Saldi sa panahon pa lang ni Gloria Macapagal Arroyo. Kaya wag mo tawaging kontraktor ni Duterte. Kontraktor sa panahon ni Duterte. Kaya mag-ingat ka sa paggamit ng salita, si Snika. Kaya hindi, baka masampal ka ng iba dyan na galit sa'yo. Personal knowledge yan, sir. Personal knowledge po ito. Ko Ilonggo, Sir Toto, sa dami ng naglalabasan ng mga ebidensya laban sa bangag at mga kasangkot niya sa pagnanakaw, kasi kung puro na lang daktak sa social media, walang nangyayari, mga tao nakikinig na lang. Jacqueline Karanglan, uwi ka nang patunayan mo. Ay, bakit siya uwi? Patayin siya. Bubo ka ba? Di ba, Jacqueline? David Pascua, antayin nilang muna na si Sara na presidente saka siya uwi.
at patunayan natin, ibangus natin ang ebidensya. Sabi naman ni David Pasco, ang baho na sa Maynila, pati mga kalsada, wala ng mga pintura. Kasanda din si 3 taon na tayong pinagnanakawan, pero wala pa rin pakialam ang mga pinklawan at loyalista. Oh, Luciano Polinar, di yan lalabas si Saldi kung walang pinaghawakang ebidensya. Tama, ito na nga, ebidensya na, pinakita na nga niya yung mga may page numbers pa ha, lahat ng insertions. So, sabi ni Luciano Polinar, grabe sir, maangan. Cassandra Daisy, bravo Saldi, save the Filipinos. Bernard Magtibay, meron na naman pong mag-resign sa palasyo. Alipunga, Pango, labas mo na lahat ng pangalanan mo na lahat. Adobo, Dodong at mag-ingat ka. Bergie Piquero, nagalit sa sa kokin, si Bangag. Walang laman. Tapos Cassandra, kita mo, naghahanap ang asawa ko, naghahanap ng pera sa akin, walang naman ang pitaka ko. Tapos si Marcos, manghingi tayo kay Marcos. Kumanta ka na rin, Romualdez, kay Camaro. Judith Catamaro, parto na ba ito? Speech mo at di ka naman lang nagbihis? Hayaan mo si Saldi ko. Nagpapaniwala kayo dyan, buti sana. Ay talagang maniniwala ka talaga kasi may ebidensya. Ha? Argo 679, si Bungit tamad na, magnanakaw pa. Bergie Piquero, ang pagnanakaw kapatid ng sinungaling si Bangag. Luciano Polinar, bistado na sir. Argo 6, si Bungit tamad na, magnanakaw pa, adik pa. James Vine, wala maniwala sa AI. Hindi po AI video yan. Kasi bakit? Ang pinagkukunan ko ng video ay yung kanyang Facebook page na verified, may blue check. Bubo ka ba, James Vine? Dito sa Pilipinas, may pagpaliwanag siya kung wala nang papatay sa kanya. Ang problema, may papatayin siya sa loob ng kulungan. Argo 67, salamat sa pagmumura host. Kami din nagmumura dito sa cellphone namin. Okay. Kasi nakakaasar na itong mga nagkunwaring mga BBM. Halatang-halata na pagnanakaw eh. Grabing-grabe na talaga to, Marcoles. Luciano Polinar, may insertion daw sa NEP 2026. Pangulo, oo. Hindi pa nag-umpisa yung budget sa NEP. Mayroon na siyang insertion. Bugoy. Judith Cotamora, kung totoo, umuwi ka na, yan ka na naman, kung totoo, papatayin yan dito, Judith. Naisip mo ba yon? Hindi mo naisip. Doon niya, ang pangit talaga ng imahe ng mga Marcos. Totoo yan, sir. Sabi naman ni Marcoles. Ronisa Capio, hi. Ronisa Capio, hi din. Bakit hi lang? Dapat nagmura na dapat kayo dito sa comment ninyo. Sana naman di ba kalusot sa 2026 budget. At Lottery Bailey at Patay. Bergie Piquero, Sandra Marcos. Sandra. Pero kamukha niya si Kwan, di ba? Sino yung singer natin na sikat na naging lalaki? Nakalimutan ko mamaya, maalala ko. Kandida Chief Binger, like father, like son. Hindi lang, more than father pa sila. Kay Kumaro, grabe, like father, like son, Rafael Jep. Yan. Hindi yan AI, ma'am niya. Ang problema sa'yo, sarado din mata mo, ma'am Rafael. Jep dyan. Buksan mo mata mo, hindi po maging AI yan. Kasi nanggaling po sa verified Facebook page yan. Hindi nyo ata naintindihan ang verified Facebook page, may blue check. Raymond Lagidaw, like father, like son. Kasabot na si Gob Tamayo dira? Hindi naman siguro. Kasabot din siguro. Malamang kasabot. Kasi nga, parehos ng partido. Partido na Federal ng Pilipinas. Anong Partido Federal? Pag ginagamit sa pagnanakaw ng PFP. Andrew, mga Marcos Romualdez ginawang negosyo politikal. Kabangos, si Duterte lang di corrupt. Kinulong pa nila. Corrupt din. Kaya lang, hindi pwede yung ganito kasi mas matindi pag nanakaw sa panahon ngayon. Roland 6590, Dr. Toto,
Tapos Luciano, Hedel B. Bogie, hello po. Natoy Kao, hello, Kabukal. O, pare-pare tayo kalbo eh. Kasi yung probinsyano, idol, mukhang ala na epekto ang mga paninira si Marcos kasi ang upo si Inday, dapat si Inday Sara na upo para ikukulong ng mga ito. Wala nang iba, sa totoo lang ha, wala nang ibang makakaya sa Marcos kundi mga Duterte lang. Alin na kaya ang matapos diyan, masimulan na ba kaya yan? Bobby Cortez, good day. Dr. Toto Kausing, legal mind expert. Salamat po. Olan, Dr. Toto. Tapos Mel NSJ, good afternoon, Engineer Tirador. Wala nang mapili, puro kamatan at mga satanas. Giraili Nisaak. Okay, si Dr. Toto, mamaya na high blood ka naman, hindi tayo high blood, kontrolado natin sarili natin. Natoy Ko, hello Kabukal. Mga kapwa ko kalbo, talaga ipaglaban natin Pilipinas. Sabi ni Marcoles, sir, hindi po kasali ang Pacific Ocean ha. Natoy Ko, hello mga kadutae. Okay, tapos si Sarugar, maayong unto Senador Dr. Toto, sana kayo ang magpartner ni Senador Marcolita para maubos na makulong mga kawatan sa kaba ng bayan. Mabuhay ka, Dr. Toto. Salamat gid si Sarugar dira sa Pulumulok. Candidates Chief Binger. Mag-resign ka na. Mag-resign na sila daw. Tapos lupad sa ibang bansa katulad ni Secretary Bunuan. Tapos si Toto Abantaw, sobra na gid sila. Grabe gid to. Pati Marvel gamitin nila sa kwan. Gamitin sa pagnanakaw nila, pati Coronadal. Cassandra Daisy, Marcos lang ang may Merry White Powdery Christmas. At tayo mga I'm dreaming of the white Christmas. Magdi-dream na lang tayo ng white Christmas. Sila natupad na ang mga dream nila. Si I'm the Tiger Dragon, mga Luista Troll, pasok. Natoy. Tapos, Argo, anak talaga ni senior si BBM, magnanakaw din. Walang duda. Pati DNA sa pera, magkapatid. Andrew, 14284. Sir Toto, nagkalimutan na kay Arjo. Kalimutan na natin si Arjo. Babarahin natin si Arjo ulit. Michael Samos, Kalbu, Supot. Sana. Ito, wala kang ibang salita. Binimemorize mo na yan, no? Hindi, kinaka-copy-paste mo lang lagi kaya mag-comment ka. Mike Mochip, dapat redemption sana ng mga Marcos itong term nila bilang presidente, pero dinagdagan pa nila ang hindi redemption nangyari, naging corrupt si Sloy. 99% dyan, Ghost Project. Sabi ni the Tiger. Mochip, jobs para singil ng pamilya Marcos ang absent nila na 30 years. Grabe. Adrian Sabili, paano kaya lulutuin to ng Lacson? Ginaline Misak, Michael Samos, mauna sa iyo ang karma, butik di ka na nadali ng pamilya mo sa baha. Edgar Gito, yung sinabi ni Percy Lapid na paligiran ng sindikato ang BBM, hindi lang na paligiran, talaga sila sindikato din. Donny Didi, paninira pabor. Hindi paninira, katotohanan yan. Walang paninira na katotohanan. Ano ka ba? Para kang pariner ka, alien ka dito Jab, sa totoo lang, wala sa Bulacan ang malakasan na DPW sa anomalya, kundi sa labas like Northern and Southern Luzon at Visayas at Mindanao. Emilio Bueno, wala kayo nagawa sa buhay nyo kundi manira. Hindi po ito paninira, Emilio Bueno. Apelido mo Bueno pa, kung sa Espanyol, good. Ibig sabihin, tapos bad ka pala magsalita. Helen, ISHIJ, dami nila Marcos pambili ng cocaine. Dan Didi, malaki din naman ang binigay kay Pulong. Kukunti lang yan. 51 billion lang yan. Ginaline Isaak, bata pa si Sandro, nagnanakaw na, kakahiya. Itnig yan, abogado ka naman Toto, yung pinapakita mo yan, ebidensya. Yes, ebidensya po ito. Iba yung ebidensya pang korte, iba yung ebidensya pang tao. Ano ka ba? Alam mo ba yung logic yan? Noel Solis, M5R, sana papaliwanag ang bulgar din si Saldico ang tungkol sa small committee nila. Tapos si corrupt talaga si Marcos. Cassandra Daisy, sana nilagay na lang nila bilyon sila para libre na ang mga wala yan, kupal mga yan. Ija kay Martin Romualdez, sa totoo yan, di ba?
Hindi, si Martin, ginagamit nila. Lumalabas si Martin, ginagamit nila. Nagpapagamit din kasi may kikitain din siya. Sa dami ng pera na hawak nila, media at mga political, naku, grabe. Tatak Marcos, tatak magnanakaw. Itnig yan, corrupt naman pala at maliwanag ayon sa dala mong ebidensya. Bakit laway lang ginagawa ng mo kung totoo ka, dalhin mo sa korte, tarantado ka ba? Pinag-usapan pa lang sa social media ito. Maantayin lang, darating din yan sa korte. Iba yung korte usapin, iba yung vlog na usapin, ha? Para malalaman lang tao. Dave Dumbrick, basta attorney, laging factual yan. Kaya nga pinapakita ko sa inyo, facts eh. Juan Domingo, dapat lang na buhay ngayon eh, firing squad, lahat. Good evening po attorney, sabi ni Dave Dumbrick, Cassandra Daisy, tumakbo na President si Marcos para magnakaw. Ganon talaga nangyari. Shirley Naue, puro fake news. Ano, fake news? Pinakita ng ebidensya sa'yo, fake news ka pa rin? Ay, ikaw talaga, wala ka ng dahilan. Kaya lumayas ka na dito. Nagdidiin ka pa, tumutulong pa sa kawatan. Giovanni Miguel, Sir, dapat na makulong ang lahat ng mga mamalae. Sino pa? Saldi. Argo, kailan sahod natin kay Pulong? Wala pong sahod si Pulong. Wala ka makukuha pera kay Duterte kasi wala sila sa power. Tapos, konti lang, 51 bilyon kay Pulong. Gusto lang ng mga pinglawan na sila ang papalit kay Marcos sa talo siya sa eleksyon. So, andyan na po muna tayo ha. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon, pakishare-share na para malaman ng bayan ang mga ninaka ng mga Marcos. Paki-like para tuloy-tuloy ang takbo ng ating live stream. At kung mari, mag-like na rin kayo, mag-subscribe na rin kayo sa aking channel para dadami tayo. Magandang umaga po, bayan.